Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suhestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you. Magandang araw, Marinduque. Ako pong muli si Romeo Mataak Jr. ng Presidential Communications Operations Office, Philippine Information Agency. At nandito na naman tayo mga kababayan sa isa na namang episode ng Presby with Love, kung saan na ilalahad ng ating gobernador ang mga proyekto ng Kapitolyo. Gayon din, tatalakayin ni Governor Presby ang mga napapanahong usapin na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ating pamahalaang panlalawigan. Mga kababayan, tayo po ay sabayang sumasayang papawid sa DZNS FM 94.1, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak 105.7 FM. Napapanood din po tayo sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3 at live na nakasimulcast sa social media platform ng PIA Marinduque at sa official Facebook page ng Provincial Government, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. Maaari po kayong makibahagi sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga katanungan at suhestyon para sa ating gobernador gamit ang mga numerong 0930-510-2411 o sa pamamagitan ng pagpapadala naman ng inyong mga concern sa ating comment section box. Mga kababayan, nitong mga nakalipas na linggo ay tinalakay po natin dito sa ating programa yung patungkol po sa mga programa ng DOLE. Gayon din sa mga programa din po sa ating mga kababayang OFW. At the same time, yung pong mga livelihood assistance na binibigay ng ating pamahalaang panlalawigan. At ngayong araw naman po, tatalakayin natin ang tungkol sa Marelco, ang tungkol sa Marcaper, gayon din po ang iba pang mga programa ng ating pamahalaang panlalawigan. Kaya sa pagkakataon pong ito, ibinibigay ko na po sa inyo ang ating mahal na Governor, Governor Presby. Isang mapagpalang araw po mga kababayan. Nandito na naman po tayo sa ating programa, Presby with Love. Ano po? Yung love po yan ay ating mahal na speaker, the pride of Marinduque, Speaker Lord Alan Velasco. At katulad po ng dati ay napapanood po tayo ng ating mga kababayan mula sa 6 na bayan. Ano po? At of course, dito po sa ating Lucky 7 Channel 3 at dyan naman po sa Radyo Kamalindig ay pwede po tayong mapanood at mapakinggan. Nandyan po yung aming host, DJ Yash. At ang ating pong Radyo Natin Buwak ay katulong din po natin sa ating programa. So, ito naman po ang ating panahon na naman na mag-ulat at magbigay ng mga suggestion o mga solusyon sa mga problema at maipaliwanag mabuti ang ating mga programa sa ating mga mahal na kababayan. Opo. Governor, unahin na po muna natin dahil mainit-init pa po itong katatapos lamang. Ito po yung pinakahuli ng State of the Nation Address ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At nakita ko po, Governor, kayo mismo sa telebisyon, sa national television, personal po kayo, Governor, na dumalo para saksihan naman po at personal na pakinggan yung mga ulat po ng ating Presidente Duterte.
Governor, ano po yung mga mahalagang puntos o ano po muna yung karanasan po ninyo sa pagdalo po ninyo doon sa pinakahuling State of the Nation address ni President Duterte, Governor? Well, maswerte nga po at ang inyong gobernador ay nakapanood po at nandun po tayo ng huling SONA ng ating mahal na Pangulo. At siyempre po, ang sinasabi ko pong pride ng Marinduque, ang ating Speaker, Lord Alan Velasco, ay siya po ang nag-preside at katuwang si Senate President Tito Soto dito po sa napaka-importanting State of the Nation address na sesyon. At kakaiba po ito dahil ako po ay madalas umattend dyan, lalo na pong nung nasa Korte Suprema po ako. At ito na po yata yung pinakamahabang SONA na napanood at napakinggan ko. At doon nga po ay pinaliwanag at sinabi po sa ating mga kababayan ng ating mahal na Pangulo yung kanyang mga ginawa sa nakalipas na 5 taon. At binigyan din niya po yung laban sa illegal na droga. Ano po? At nandun din po yung laban sa korupsyon. At nandun din po yung mga tax measures or reforms na kanyang pinatupad. At marami pa po siyang mga proyekto at programa na binanggit. At sinabi niya rin po na kailangan din magkaroon pa ng batas patungkol po sa mga paggawa ng mga departamento o mga opisina na makakatulong po sa itong nangyayaring COVID-19 at doon din po sa ating mga natural calamities, no po? Kaya may mga proposal po yung Department of Resilience at patungkol po sa mga kalamidad. Of course, alam po natin na mabigat po ang nangyaring laban diyan sa illegal na droga at marami pong nangyaring bagay-bagay na ang maganda pong nakita ko doon sa ginawang illegal drug campaign, rather yung campaign against illegal drugs, ano po, ay nagkaroon po ng panibagong paglagay sa ating isipan ng ating mga kababayan na kailangan po talagang irespeto yung batas, ano po, sundin yung batas. Yung rule of law, yun po ang naging mabigat na tumiim sa ating mga kaisipan. Kaya nga po sinabi nga po ni Pangulong Duterte at palagay ko naman ay karamihan sa ating mga kababayan ay nakinig din. Ano po? Dati-dati po ay medyo may agam-agam at takot ang mga ilang kababayan natin pag nasa labas ng kalsada. At yun po, nung nagsimula siya po at nagpa-implement nitong kanyang mga aktibidades laban sa krimen at sa illegal na droga, ay nagkaroon po ng kumpiyansa ang mga tao na lumabas sa bahay na hindi natatakot na maaaring may mangyari sa kanila dahil sa mga nangyayaring krimen. Ano po? At of course, ay binigyan niya din po yung laban sa korupsyon at alam niya po na talaga namang kailangang mabawasan itong mga sinasabing corrupt activities na medyo talaga pong mabigat patungkol po sa paggamit ng pera sa kaban ng bansa. Ano po? At yung mga tax reforms na po, yung mga create, yung feast, yung tarification law, rice tarification law at ibang measures po ay nakatulong na malaki sa paglakas ng ekonomiya. Yung nga lang po ay nitong 2020 ay nagkaroon po tayo ng pandemya at naking mabigat naman po ang epekto sa ating bansa. Pero talaga naman pong hindi natin pwedeng ma-blame naman po ito sa ating Pangulo. At alam nyo naman po talaga naman na nangyari sa iba't ibang bansa sa buong daigdig. Ano po? At nakikita naman po natin na pinursigi niya rin po ang pigil at
pagbawas po ng mga hawahan dahil sa COVID-19. So, in general po ay malaki po ang nai-contribute ng ating Pangulong Duterte sa kabutihan ng ating bansa. Opo. Speaking of contribution, ano po ng ating pamahalaan nasyonal at sa ilalim ng Administrasyong Duterte Governor, ano po yung mga mahalagang programa na tumatak sa inyo at lubos na nakatulong sa ating mga probinsya? Dahil pretty sure na obserbahan nyo po yan, Governor, bilang kayo naman ang chairman o pangulo ng League of Provinces of the Philippines. Alin po yung sa palagay nyo nagbigay ng malaking impact sa mga lalawigan sa mga probinsya? Well, marami naman po talagang mga programa at proyekto na pinatupad ni Pangulong Duterte doon sa mga national agencies. Ano po? Kaya naman po makikita nyo dito sa Marinduque ay talaga pong nakatutok ang Department of Agriculture at marami po silang binigay na mga tulong at nagpatupad ng iba't ibang programa. Kaya po naman maganda ang ating support ng tinanggap at nag-i-improve na po talaga itong ating agriculture sector. Ano po? Yun nga lang nga po ay talaga namang tinamaan po ng COVID kaya nagkakaroon tayo ng problema. Of course, alam niyo naman po talaga sa agriculture ay nagkakaroon po talaga ng maraming problema katulad po ng irigasyon na ating pong inaayos pero nandiyan naman po yung NIA na nakatutok po at nagbibigay ng ating suporta. Yun naman pong sa Department of Labor and Employment under Secretary Bebut Bello ay grabe po talaga ang suporta na binigay sa atin at lalo na po nitong nagkaroon ng pandemya ay nandiyan po yung Dole Tupad na 122 million po na ibigay. At 22,000 pong mga tao, kababayan na nabigyan na at marami pa pong ibibigay, mga 100 million pa po na Dole Tupad. Yung ating pong sa DOH ay talagang grabe naman po ang suporta talaga sa ating probinsya. Kaya lang nga po ay talagang marami pa po tayong aayusin pero talaga naman pong todo ang suporta sa atin. At yung pa pong mga ibang ahensya, yung DTI din po, ay nakakatulong po ng marami sa ating mga negosyante at mga naggagawa po ng mga produkto natin. Napakalaking tulong po. So, in general po, ay talaga namang pong malaking tulong sa ating lalawigan. At malaki po ang pasalamat natin kay Pangulong Duterte at yung mga iba't ibang national agencies. Opo. Nitong nakalipas, Governor, na SONA ng ating presidente, nakadaupang palad niyo po ba siya, Governor, ng personal? Well, kung nakakita niyo po yung news telecast or rather yung telecast mismo, ay nandun naman po kami sa pinakaunang upuan doon sa middle na gallery. At dumaan naman po si Pangulong Duterte sa harap natin. Ano po? Pero dahil nga po nandun kami, ay hindi naman po kami makalapit sa kanya. At yun na nga po, sayang nga po. Pero nandun po sa harap namin siya nagdaan. At nagbow pa nga po sa amin. At kasama ko po si Provincial Administrator Mike Velasco po doon sa SONA. Talagang hindi ko naman po talaga nakausap. Napaka-strict po ang security nung oras na yon. Opo. Yun na rin po dahil dun sa umiiral na security measure, bunsod naman po ng COVID-19 pandemic. Governor, nandun kayo sa babang bahagi, nakikita nyo po si Speaker Lord Alan Velasco, kasama at kahanay ni Senate President Vicente Soto, at nasa babang bahagi naman po si Presidente Duterte bilang ama po ng ating Speaker of the House of Representatives. Governor, ano po ang inyong pakiramdam? Well, siyempre po ay tuwan-tuwa po tayo at we take pride in seeing my son as the Speaker of the House of Representatives at nilagay niya po ang Marinduque sa mapa ng buong bansa at nakita niya naman po yung performance ng Congress under his stewardship ay napakamarami na pong nailabas kaagad ng maraming measures at mga batas, lalo nga po yung budget para sa 2021 ay natapos po kaagad.
So, talaga pong pinagmamalaki po natin yan at dapat naman pong ipagmalaki ng lahat ng Marinduqueño ang ating number 4 na highest official in the country. Ano po? Ang ating speaker, Lord Alan Velasco. Apo. Governor, nabasa ko yung komento o yung Facebook post ni Representative ng Maguindanao, Esmael Toto Mangudadatu, ano po, at sabi niya, sobrang nahihiya daw po siya, Governor, sa inyo dahil hindi niya po sukat akalain dahil nakatabon po yung babang bahagi dahil sa face mask. Hindi niya po sukat akalain na kayo daw po yung naghihintay dun sa waiting area. Siya na daw po, Governor, yung nahiya nang malaman niya na kayo po pala yung nandun sa waiting area at naghihintay para tawagin yung inyong pangalan. And that said, napaka-humble niyo daw po, Governor. Well, natutuwa po tayo at nakita po natin si Congressman na mga, Toto Mangudadatu. Toto Esmael. Mangudadatu at nagkakwentuhan nga po kami at nagpapasalamat siya po sa suporta na binigay ko rin po sa kanyang mga kapatid nung tayo po ay nasa Korte Suprema. At maganda po, napakabait na tao po ni Congressman at talaga pong isang respetadong Muslim leader po. Governor, dun sa pakikipag-usap nyo ho doon sa ilang mga kinatawan at ilang mga high-ranking official dun sa, dahil nakita ko po yung mga shots, ano po, Governor, nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon na ilabi yung iba pang mga programa o mga kinakailangang proyekto na maipatupad dito sa ating lalawigan? Well, opo, ay nakita po natin doon si Secretary Silvestre Bebot Bello at nagsabi na naman po tayo ng mga darating pang ayuda at nagpasalamat po tayo ng todo. At nakita rin po natin si Secretary Berna Puyat at yun nga po, yung mga sinabi po, yung mga commitments niya po ay talagang naman po darating yan. Katunayan nga po, bukas ay darating po yung sa Tourism Promotion Board. Ano po? At nandun din po si Secretary Art Tugade at binati po natin at yun nga po patungkol po doon sa ating airport. Ano po? At nandun din po sila Secretary Duque. Ano po? At nagbanggit na naman po ako ng pangangailangan natin dito patungkol po sa ating mga hospital at patungkol po doon sa vaccine. Ano po? At saka nandun din po si Secretary Briones ng Education at nandun na po silang lahat. Secretary Alcusi, nakausap natin po sandali. At alam mo naman po ang ating koneksyon dyan sa ating mga department secretary, si Cabsec, si Carlo Nograles na hahangad yata sa Senado ay very close din po tayo dyan. So maganda po ang ating koneksyon at relationship sa ating mga department secretaries at high government officials. Okay, so maliban po sa usaping SONA at sa mga tulong ng pamahalaang nasyonal sa atin naman pong pamahalaang panlalawigan, mga kababayan, ngayon po ay nararanasan natin ang patuloy na pag-ulan, bunsod naman po ng hindi magandang lagay ng panahon. At kapag umuulan, Governor, ang laging naiisip at pangamba ng ating mga kababayan ay yung mga dam dyan po sa Marcaper. Ngayon, ano na po, Governor, ang status ng ating Marcaper? Gayon din po ang kaso na nakatakda sana na i-file ng ating pamahalaang panlalawigan, Governor? Well, alam niyo po na malapit na ma-file po natin yung complaint for damages. Ano po? Katunayan nga po, kahapon ay nandito yung isang eksperto, si Dean Rico Angkog, at amin pong pinag-uusapan yung halaga ng damages na hihingin natin sa Marcaper at yung iba pang mga kumpanya na involved po dito sa nangyaring disaster sa Marcaper area. At naka-ready na po yan. At ito naman pong ating kaso na writ of kalikasan sa Court of Appeals ay tapos na po ang presentation itong mga petitioners na si Elisa Hernandez at si Mamerto Lanete. At yung ating pong abogado, si Attorney Sampaio, ay magpa-file po ng motion para po mailabas po ang hinihiling
na Temporary Environmental Protection Order na napaka-importante po dahil nga po tag-ulan at yung marami pong excessive flooding ay medyo may agam-agam po tayo na baka po yung mga Magila-Gila Dam at Makulapnit Dam at yung Ball Dam ay bumigay at baka magbagsak po ng tubig at yung pong mga tailings pang natitira sa taas. At tuloy naman po ang pagtutok natin sa kasong kriminal laban po doon sa mga executives ng Canadian firms na Barrick and Placer Dome. At yun na nga po ang ginagawa natin. Meron din pong nakaamba na rin pong auction sale ulit at na-compute na po yung delinquent real property taxes po. So tuloy po yan at nagkaroon din po kami ng meeting kahapon ng ating mining sector na umatin pa nga po si Bishop Johnny Maralit at si Father Arvin Madla at si Masek na opisyal na si Beth Manggol at iba pa po nating mga environmental advocates at yun na nga po ay sinususog po na no mining sa ating probinsya at tinututulan na po yung reinstatement ng lisensya ng ating markaper. So tuloy-tuloy po ang galaw natin at talaga pong ipaglalaban po natin yan at hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin nakukuha ang katarungan para sa kalikasan ng ating mahal na lalawigan ng Marinduque. Governor, etong pagpa-file po natin ng kaso, natanong ko na po ito sa inyo last time, Governor, pero nagtatanong po yung ating mga kababayan kung sakasakali, kailan po talaga ito uumpisahan? Dahil umuusad po, Governor, yung panahon, and as of this moment, hindi pa rin po natin natatanggap o nakukuha yung karampatang, kumbaga po ay dapat sana ay mabawi natin para naman po doon sa nagsalaula ng ating inang kalikasan dito sa ating lalawigan. Malamang po ay sa Agosto or the latest po ay September kasi po ay talagang pinag-aaralan po nating mabuti itong damages na ating hihilingin at yan na lang po ang ating kinukompute. At yan naman po ay pinabibilisan natin talaga at yun na nga po ang ating pangako, yung ating commitment, na talagang ayusin yung napakalaking pinsala at saluula na ginawa nitong Markaper Mining Company sa ating lalawigan. At hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin makuha yung environmental justice para sa ating mga kababayan. At pretty sure naman, Governor, at katuwang po ang simbahan, ay makakaasa po ang ating mga kababayan na hindi po makikisangkot o hindi po bubuksan muli, Governor, dahil yung iba po, nakikita ko, Governor, sa Facebook na sumasang-ayon daw po kayo. Maaari niyo po bang pabulaanan yun, Governor, para sa kabatiran po ng ating mga kababayan? Sumasang-ayon na muling buksan di umano ang mining dito po sa ating probinsya. Hindi po tayo pumapayag dyan na ang mga mining corporation po ay mag-umpisa ulit. At nakita na po yung pinsala po nating naganap dito sa ating lalawigan. Kaya nga po dito sa meeting namin po kanina, nag-meeting lang po kami bago itong ating programa, ay tao po ang chairman nga po doon sa technical working group patungkol po dito sa Markaper claim at disaster at doon nga po ay pinag-usapan naming mabuti kung ano yung kailangang mga hakbang at pinagtibay ko po yun na kailangan pong sabihin na sa kay Pangulong Presidente na hindi na po payagan o i-approve po yung apila ng Markaper na i-renew pa yung kanilang mining contract. At pinag-aralan po namin lahat yung estratehiya na hindi po magkaroon ng mining dito sa ating lalawigan. At yun na nga po, ay nakita po natin yung gagawin at nag-discuss po kami sa mga opisyalis po ng iba't ibang ahensya na concerned po dito sa mining at napagtibay po namin yung mga gagawin. So ito po ay gagawin kaagad at masiguro po natin na
ma-declare po na ang ating Marinduque ay no mining zone. Okay. So mula po sa usaping Mark Caper, ito pong linggo ay pinagdiwang ang 43rd National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Ito po yung may kaugnayan din po dun sa tinatawag natin na Magna Carta for Disabled Person. At nakita ko po, Governor, ang dami po nating mga programa mula po sa ating pamahalaang panlalawigan. Ano-ano na po yung mga programa ng provincial government hinggil po sa o bilang pakikiisa sa pagdiriwang po na ito? Nagkaroon nga po tayo ng pagselebra nitong National Disability Prevention and Rehabilitation Week. At nakausap po natin yung mga leaders po ng mga disabled na persons dito po sa 6 na bayan. At sinabi po natin ang todong suporta sa kanila. At sinabi po natin na napakaganda nitong ating programa nila dyan at yung mga komperensya nilang ginawa. At sinabi ko po na kailangan pag-aralan nilang mabuti yung karapatan nila. Napaka-importante po na alam po nila yung kanilang karapatan. Under po dyan sa Magna Carta for Disabled Persons. Ano po? At yun na nga po ay namigay na rin po tayo ng mga ayuda sa kanila. At merong native chicken po dyan. At yung meron pong nabigyan po ng baboy o kambing at sinabi pa po natin yung suporta na binibigay sa kanila, yung mga assistive devices, yung mga food packs po, yung vitamins, ano po. At sinabi po natin na pwede po silang maging scholars dito po sa ating TESDA programs, ano po, na meron pa yung allowance po yan. Sinabi ko na tutulungan po natin silang lahat. Kahit po yung mga estudyante sa kanila ay bibigyan po natin ng makasapi sila, mabigyan ng special program dito sa employment ng students, kahit po disabled. Ano po? So, binigyan ko po sila ng motivation para po sila ay lalong maging kumpiyansa sa kanilang sarili at magkaroon po sila ng mga skills para po lalong gumandang hanap buhay nila o kahit po sa negosyo ay sabi po tutulungan natin sila kahit po yung mga loans na zero interest ay nangako po tayong tutulong at nakikita po naman natin, sinasabi po natin kahit po sila ay may konting nararamdaman ay yan naman po ay wag nilang iisipin dahil lahat po ng tao ay pantay-pantay pa rin po at lalo nga po yung mayroon pong kapansanan katulad nila, mayroon pong special skills sila o para yung kagalingan na tinataglay na para maging matagumpay din po sa buhay na ito. Apo. Governor, napakinggan ko dun sa programa sa programa po ninyo sa Presby with You sa radyo natin Santa Cruz last Sunday. May isa po dong kababayan natin mula po I understand sa bahagi po ata ng Santa Cruz na tumawag po sa inyo o nakipagpaabot po ng concern sa inyo, Governor. Siya daw po isang bulag pero nais daw po niyang matuto ng pagbabasa. So, paano niyo po kaya yun matutulungan, Governor? At ano po yung update po dun sa hinihiling po niya sa inyo na training para po dun sa mga kababayan natin na mga PWDs, lalo na po yung may kapansanan sa paningin? Well, dun po sa mga may katarata ay talaga pong marami na pong nagpalista at i-implement na po yun at wala naman pong bayad yun. Kailangan lang nga po ay PhilHealth member. Ano po? Kung meron man konting babayaran ay sagot na po ng inyong Governor Presby yun. Ngayon po yung tumawag doon sa patungkol sa kanyang halos wala na pong paningin, ay sinabi po namin na kukonsulta po tayo doon sa mga eksperto at alam po natin may bago na pong mga devices po na mga bagong teknolohiya na kahit po halos bulag ay nakagamit ng mga device po na kahit papano po ay nakakaaninag po ng mga tao o bagay-bagay sa kanyang harap. Hindi nga alam po talagang eksaktong malinaw na malinaw, pero meron pong ganyan. Kaya po, binibigyan po natin ng importansya yung ating mga kababayan na ganyan at sinabi naman po natin na maghahanap po tayo ng lunas para po sa kanyang halos nawawala ng paningin. Okay.
Pag-usapan naman po natin, Governor, yung tungkol po doon sa sa update po sa Breeder Animal Dispersal Program o yung pamamahagi po ng mga livestock, kagaya po ng mga alagaing manok, mga baboy at kambing. Gaano na po karami, Governor, ang nabigyan nitong mga paiwing baboy at mga alagaing manok at kambing? Well, patuloy po tayo sa pagbibigay, mga kababayan, at talaga naman pong tinututukan natin yan dahil sa pandemya. Ano po? At kahit hindi naman po pandemya, ay patuloy pa rin po tayo sa pagsuporta noon. At so far po, ay meron po kaming mga native chicken na pinamimigay at halos mga magdada 300 na po yung mga beneficiary niyan. Yung mga native pigs po ay marami na rin nabibigyan. Mga kulang-kulang na 200 mahigit na po yan. Yung mga kambing po ay mga 175 po. Pero kanina nagbigay din po kami diyan po sa Bakong-Bakong. Ano po? At tuwan-tuwa nga po sila. Ang gaganda ng kambing. Katulad po nung inyong makikita dyan, medyo ang lalaki po ng kambing at maaamo. Ano po? Yung nga pong mga paka ay namimigay din po. Meron na pong nasimula na bigyan ng mga 20. Yung kalabaw po, namigay ng 20. Yung kabayo po ay 20. At katunayan nga po kanina ay yung ating isang napakagaling na ating kababayan sa taga Bakong-Bakong Gasan, si Lolo Pilo o si Chopilo Bunete, ay binigyan natin ng parangal at binigyan natin ng recognition dahil po kahit 80 years old na po, ay patuloy pa rin siya nag-aaral. Ano po, junior high school na, papuntang senior high. At talaga pong nagsusumika pa rin siya. So sabi ko, ay Lolo Pilo, mabuhay ka, saludo ko sa iyo. At maging huwaran ka, maging modelo. At ganun nga po, binigyan po namin siya ng isang bakang mataba. So, tuwan-tuwa po siya at lalo motivated. Sabi ko, balang araw, pag naging journalist ka, katulad ka ni Romy Mataak, ayan po si Lolo Pilo, ay ako'y tutulong sa iyo sa pagbibigay ng mga balita na maiinit para lalong maging matagumpay ang iyong magiging profesyon. Nako, congratulations. Actually, Governor, nakapanayam ko po yan personally. At talagang sinabi nga ni po niya na nais po niyang makatanggap ng mga ayuda na binibigay po ng ating pamahalang panalawigan. And natutuwa po tayo na natanggap na po pala ni Tatay Pilo yung matagal na niyang hinahangad. So congratulations po, Tatay Pilo, sa inyong achievement na yan. At Governor, speaking of Department of Education, nabanggit niyo po kanina dahil nagpadala po ng impormasyon si Tita May Dalagran dyan sa DepEd, meron naman daw po palang braille na ginagamit ang para sa SPED, Governor, ang Department of Education dun sa mga kulang o may problema sa paningin. So nakakatulong po yan, so makipag-coordinate din po kayo sa mga eskwelahan, sa mga guro na kakilala po ninyo para masagot po o mabigyan po ng karampatang solusyon yung mga concern po ninyo. Governor, mamaya po itatalakayin naman natin yung patungkol sa Marelco dahil ang dami pong nakaantabay ngayon, Governor, ng mga kababayan natin. Nais po nilang malaman yung update sa atin pong sitwasyon at mga solusyon na ginagawa ng Marelco hinggil sa patuloy na nararanasan na pagkawala ng supply ng kuryente dito po sa ating lalawigan. Mga kababayan, magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan,
ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! At muli po tayong nagbabalik sa atin naman pong programang Press B with Love. Kapiling kasama pa rin po natin ang ating mahal na gobernador, Governor Presby Velasco, gayon din po ang ating kinatawan ng lalawigan, Speaker Lord Alan Velasco. Mga kababayan, ito po kahapon pa nitong mga nakalipas na araw pa, nais malaman ng ating mga kababayan yung tungkol po sa nararanasan natin na pagkawala ng supply ng kuryente dito naman po sa ating probinsya. Nagtatanong po yung ating mga kababayan, ano po ang sitwasyon at ano ang mga solusyon na ginagawa po ng Marelco sa ilalim po ng pangangasiwa ng ating General Manager Gaudencio M. Sol. Kaya naman, nais po ng ating Governor na mismong ang kinatawan mula po sa Marelco ang magbigay sa inyo ng update. Ano-ano nga po ba yung nangyayari ngayon? Bakit nararanasan ho natin ang mga langilan na pagkawala ng supply ng kuryente dito sa ating probinsya? Kaya naman makapiling po natin ang General Manager, as I mentioned, ng Marelco, Mr. Gaudencio, Engineer Gaudencio Sol. Engineer, magandang araw po at welcome po sa Press B with Love. Magandang hapon po sa inyong lahat o magandang gabi na yata, lalong-lalo na sa ating minamahal na Gobernador. Na salamat po sa pagbibigay ng time na masagot natin paminsan-minsan ang mga problemang kinakaharap ng Marinduque pagdating sa power. So, again po, magandang hapon sa ating mahal na Gobernador, Presby Velasco. GM Sol, unahin na po muna natin dahil tinatanong po ng ating mga kababayan, nais daw po nilang makapanood ditong mga programa natin. Pero bakit nararanasan ho at patuloy nating nararanasan ang pagkawala ng supply ng kuryente dito po sa ating probinsya? Okay, again po maraming salamat. Siguro po sisimulan ko na lang ito sa Ito pong buwan ng July, nagkaroon po tayo ng 27 power interruptions. 27 power interruptions. At ito po ay ma-account natin sa yung shampoo out of 27 ay gawa ng ating power supplier. Sa kaiba-ibang mga dahilan po, which accounted 33% nung total na yung naranasan po nating interruption. At yung dalawa po ay cause ng truck na bumangga sa ating distribution line. At yung dalawa pa po ay yung ating scheduled activity. At yung isa po ay gawa naman ng tao na nagpuputol ng sanga ng kaimito na bumagsak sa ating distribution line. So ito po ay total na 18% nung 27. At yung 13 po, yun po ang ma-account natin sa problema ng Marelco. So 13 po out of 27 which comprises 48% po ng ating power interruptions na naranasan. Hindi natin po may tatanggi na siguro po sa ngayon tulad niya medyo malakas palagi ang hangin. Pero po kung ang tatanungin po natin ang ginagawa ng Marelcong solusyon, kung makikita nyo po sa ating kalsada, nakangalat po ang mga tauhan ng Marelco. At ang utos ko po, dun sa lugar na hindi talaga makita ang problema, ay akyatin po ang poste, pole by pole.
Kaya kung matatandaan nyo po, nung nakaraang Sabado, nagkaroon po ng shutdown. Pinaakyat ko po ang poste mula dito sa Mugpug hanggang Santa Cruz. Ngayon naman pong bukas po, Biyernes, ay aakyatin naman po ang lahat ng poste mula dito sa part ng Torrejos papunta pong Buena Vista. Yun lang po siguro ang solusyon natin dahil hindi po natin makita ano talaga ang dahilan. Marami po tayong sinasabi na unlocated fault. Doon po sa out of 27 na 13, yung pong unlocated fault na sinasabi natin, pwede po kasing masabi na transient fault. Kung i-explain po natin yung transient fault na sinasabi po natin, pag bumagsak po ang palapa, tumama sa linya at dumiretso po sa lupa, so wala na po tayong makikitang dahilan kung bakit nag-brown out. Yun po yung sinasabi nating transient fault na tumama ang sanga o tumama ang palapa ng nyog sa ating linya pero dumiretso po sa lupa. Marami rin pong cases, siguro sasabihin nga ng ating mga kababayan, pati ibon, pati sawa, ay nagiging cause po ng ating power interruptions. Pero totoo po yun. Kaya po talagang wala po kaming tigil na kalilinis ang ating mga distribution line. Kung makikita nyo po ang ating mga distribution line ay nasa vegetation area na hindi naman po natin basta-basta pwedeng putulin lahat ng sagabal sa ating linya. Pero nakahanda po kami na naputulin lahat basta maayos po natin ang mga permits, maayos po natin ang mga usapan sa mga may-ari ng lupa. At sana po dumating yung time na wala na po talagang obstruction sa ating distribution line. Salamat po. Opo. GM Sol, tanong ng ating mga kababayan, noong nagsona po ang Pangulong Duterte, nais daw po nilang makapanood. Bakit daw po biglang nawala ng kuryente? Gayong panahon pa naman ito para malaman kung ano yung update ng pamahalaang pangnasyonal. Talaga pong masakit. Siguro po una, hindi ko naman po tinatanggi, pero siguro po gusto ko rin humingi ng pangunawa sa ating mga kababayan. Pero nung umaga po, nasabitan po ng mixer truck ang ating poste sa part ng Bangbang na naputol po yung ating poste. At nung oras naman na po ng SONA sa bandang hapon, ay yung NPC na po ang nagkaproblema, nasunog po yung kanilang insulator doon sa kanilang substation. So yun po ay nung nakita nila na nag-spark ang insulator, so sigurado pong may sunog kaya dapat po nilang palitan at umabot din po ng more than an hour bago po nila napalitan. At kung siguro po nung time na yun ay medyo patapos na ang ating ginagawang pag-ano ng ating presidente, ay hiningi ko po ng paumanhin at sana po ang napukor din po ay humingi din ng paumanhin kasi sa kanila pong reason yung pag-brown out po ng oras na yon, hindi po sa Marelco. Salamat po. GM, sapat po ba ang supply ng kuryente dito sa Marinduque? Yes po, kung atin pong malalaman, ang supply po ng Napocor sa ating lalawigan, ang Napocor po ay sole supplier ng kuryente sa ating lalawigan, meron po silang capacity ngayon na 14.2 sa ngayon po. At yun po ang sinusupply nila. At meron naman po tayong recorded peak load, yung pinakamataas po na nakuha ng Marinduque na pangangailangan natin is 12.53. Yun po pong July 22, dumating na rin po sa atin yung power barge, na ibalik na po dito yung power barge, kasalukuyan na pong naandyan sa Balanacan. So meron po tayong 14.2 at idadagdag po yung 3 megawatts ng power barge. So magkakaroon po tayo ng 17.2. Sobra-sobra po para sa lalawigan ng Marinduque. Yun nga lang po, talagang dahil po yan ay dumadaan ang linya natin sa mga vegetation, ang Napocor naman din po ay tuloy-tuloy ang andar ng mga makina, nakakailanganin din po ng maintenance. Yun po, kaya nararanasan po natin yung panaka-naka. Pero ang maipapagmalaki ko naman po, pinipilit naman po nating maibalik ang kuryente within 30 to 1 hour. Opo. GM Sol, balikan ko lamang po noong nangyari dyan sa may bahagi ng
gasan noong sumabit yung truck ng mixer. Ang sinasabi po ng ating mga kababayan, GM, mababa daw po yung kable ng atin pong Marelco. Alin po ba talaga? Yun po ba ay kasalanan nung driver dahil walang spotter? O dahil sadyang mababa lamang talaga po yung mga kable ng atin pong mga poste ng Marelco? Okay po. Ang totoo po niyan, ang nasabitan po talaga ng truck ay at ng telephone company. So ang nasagasaan po nung truck na yan ay yung cable wire na malaking wire ng telephone company na ginulagod niya po, hinatak po niya, kaya naputol po ang aming poste. So, yun po, sana din sila para po makatulong din naman na wag pong masagasaan ang ating mga distribution line. Actually po ay pinag-usapan na rin naman po, palagi pong pinag-meetingan namin yung PLDT, cable company, na dapat po may talagang standard. Pero sadya rin po na, sana rin po, pagkakataon na rin po siguro na silipin natin ang ating mga ordinansa, sobra. Kasi po kung titingnan ko po sa record, ito pong 2021 lang, Okay. ito pong 2021, meron po akong 11 record na ang reason po ay yung mga na nga po ay pare-pareho sana po na lahat ng agency ay nagtutulungan, palagi pong yung safety ay sana po ay concern din ng bawat isa para po hindi po dumadating sa nararanasan po ng ating mga kababayan yung mga brownouts. Okay. Ang ating bukal, Lynn Angeles, ay baka pag-usapan din ho yan at baka pwede nilang tutukan yung paggawa ng ordinansa para mas standard yung mga paglalagay ng kable. Kung yan po ay contributing factor para naman po maiwasan yung pagkawala ng supply ng kuryente dito sa ating lalawigan. Dahil minsan, GM Sol, hindi naintindihan ng ating mga kababayan na may mga contributing factors kung bakit nawawalan ng supply ng kuryente. For example, ilan hong bahagi yun? 11 ba yun, GM? Ng bahagi ng gasan, may sa Buena Vista, may mga mangilan-ngilan pa rin po poste, GM Sol, na nandun pa rin po nakahambalang matapos pong maisagawa yung road widening. Kailan po kaya yun maalis, tuluyang maalis, GM Sol, para naman mapakinabangan yung mga daan? Dahil minsan po talaga, kagaya po nung nangyaring aksidente dito sa may Barangay Santol, dun po sa poste ng Marelco, tumama yung truck, nagiging dahilan pa, GM, ng pagkawala ng supply ng kuryente sa probinsya. Yes po. Actually po, itong ating road and batch 2, batch 3, batch 4. So yung pong batch 1 and batch 2, kung makikita nyo po, napakarami na nating nailipat. At yan po ay meron pong katugunan din ang DPWH na binabayaran din po yung ating mga nalilipat na poste. Pero karamihan po ay sinisimulan na natin ang paglilipat kahit wala pa tayong compensation na tatanggap. Pero po, yung funds din po ng Marelco ay limited din. Kaya po, tulad niyang palagi po tayong dinadaanan din ng mga bagyo, alam naman po natin yan, halos taon-taon, talaga pong sadsad ang Marelco. Pero kung mapupuna nyo naman po, kahit after the typhoon, ay pinipilit po natin na 1 o 2 araw na ibalik na po natin ang kuryente. Lilipat na yan ay may time frame po na nakasaad na pag di po namin nalipat ay mape-penalty pa kami. Kaya po, yan po ay nasa time frame po namin. Sa lalong madaling panahon, ay kailangan na rin po talaga nating mailipat na nakahambalang sa ating kalsada. Oo. Alam niyo po, GM Sol, at the end of the day, ang laging bagsak din ng CC ng ating mga kababayan ang ating gobernador, ang ating speaker. Bakit daw ang ginagawa ng ating pamahalaang panlalawigan? Gayong nandyan naman sila sa pwesto. So, nais ho nating hinga ng opinyon o ng mahalagang mensahe ang ating gobernador hinggil po sa usaping kuryente. Alam niyo po mga kababayan, nung naupo po tayo, yung inyong Gobernador Presby, ay yan na po yung isang malaking problema. Kasama na po dyan yung tubig, yung internet, yung mabigat na problema na
kulang po yung ating kuryente na sinusupply at yun na nga, palagi pong brownout ng brownout. At mabigat po yung Power Summit na yun dahil nandun po talaga ang si Secretary Alcusi ng DOE, si Pio Benavides po ng Napocor, si Melvin Batipag po ng Transco, at nandun din po ang General Manager ng NIA, yan pong sa NGCP. Inayos po yung 69 kV line para po makakonektahan diretso sa District 2 at madali po magpasahan po ng kuryente. Ano po? At yung napag-usapan po yun ay ginawa naman po kaagad ng Napocor dahil alam naman po ang ating lalawigan ay yung Island Province. So talaga pong nagre-rely tayo dyan sa mga genset. Talaga po namang mahirap po yung genset at nagkakaproblema rin po yung mga generator set. Kaya po watts, ano po. At yun nga lang po ay talaga malaking problema naman po at hindi natin po masisisi ang Marelco, lalo na po itong ating GM na napakasipag at napakagaling at epektibo rin po. At kaya lang po ay meron talaga mga bagay-bagay na naipaliwanag niya po na yun na nga po ay minsan tinatamaan ng mga palapa ng saging, hindi po, ng coconut, hindi naman po sagot ng Marelco yun dahil sa generation na po yun ng or power supply. So, kaya nga po, mamaya, i-discuss po siguro ni GM Sol. Napagkasunduan po namin ni Speaker Lord Alan Velasco na eventually po ay maglalagay talaga tayo ng submarine. At ang ating Marelco po ay papasok sa isang memorandum of agreement na eventually po ay submarine cable po ang ilalagay sa atin. Mula po Marinduque, papunta po sa Mulanay, Quezon po yata yan. At pagdating po doon sa Mulanay, Quezon, ay didiretso po yung ating maglalagay ng transmission line po yan na island ng Luzon ay magagamit na po natin. At ang alam ko po dyan ay malamang bababa po yung ating masisingil sa ating mga kababayan. So maganda po yan. Yun naman pong patungkol talaga siya sa mga nagkakaroon ng brownout dahil po doon sa tumatama po yung sanga ng puno o lalo na yung mga coconut trees. Yan po naman ay kailangan ng tulong ng matagal po bago mahanap kung saan naputol. Nakikita nyo po sa Luzon, ang ginagawa, gumagamit pa po ng helicopter yung ating mga nagsusupply ng kuryente. So, hindi naman po natin kaya yon. Kaya tulong-tulong po tayo mga kababayan, lalo po yung mga barangay captains at officials ay sinasabihan po natin kung sa area nila nakita yon ay i-report ka agad na madaling matunton. Kung hindi po ay maghahanap at lalo nagtatagal po yung ating pagbalik ng kuryente. So, mari po tanongin natin na Romy, si GM Sol, ano po itong sa gagawin po nating agreement sa NGCP patungkol po sa submarine cable? Opo. Actually, Governor, ako po ay dumalo na ating lalawigan hinggil dyan. And sabi po niya, nakarating na daw po yun sa kanyang tanggapan. At ito po ay patuloy po ang ugnayan ng pamahalaang panlalawigan at sa mga national agencies na may kaugnayan po dito. Ngayon, as GM Sol, ano po yung update hinggil po dito sa plano na paglalagay ng submarine cable mula po dito sa ating lalawigan patungo po dyan sa mainland Luzon, particular sa bahagi po ng Quezon Province? Maraming salamat po ulit sa suporta ng ating mahal na Gobernador, Presby Velasco. So ngayon po, siguro po ito na rin po kakataon na imbitahan natin ang ating mga kababayan na meron pong Zoom meeting na gagawin sa August 6 ng NGCP. I-discuss po doon, ilalatag ng NGCP kasi ang pagkakasabi po sa akin, nakapag-file na po sila sa ERC, yung mga initial yung mga tawag ko lang sa kanila, nakapag-file na daw po sila sa ERC ng yung project study na yan, yung project cost, at meron na rin daw pong docket yung pag-file nila sa ERC na ikakabit po through submarine cable ang Marinduque through Quezon. Yun pong una namin sanang po nun is through Transco. Pero po ay ang sinasabi po kasi sa batas ay ito ay sakop dapat ng NGCP. Kaya nung nakausap ko rin po yung ating mahal na speaker, sinabi rin niya na
sige, tingnan natin din yung ano na yan, yung part na yan. So, sa August 6 po, at 10 o'clock in the morning, ay magkakaroon po ng discussion, magkakaroon po ng presentation ng NGCP. So, ilalatag po nila kung saan tayo kukonek, magkano ang magagastusin ng NGCP. Pero, ang ano po dyan, NGCP naman po ang gagastos. Yun nga lang po ay siyempre yan ay pass on. Kung naririnig nyo po na ang kuryente ng Marinduque ay may subsidy, pag tayo po ay connected na sa grid, mawawala na po yung subsidy. Tatayo na tayo sa ating sariling paa na walang subsidy from the government, yung universal charge na sinasabi natin. At ang pagpasok naman po natin sa submarine cable project na inaano po ng NGCP ay sinisigurado po na bababa ang ating kuryente kaysa sa ngayon. Kung sa ngayon po, ang effective rate natin, umaabot po tayo ng 9.5 peso per kilowatt hour, baka po yan ay mga 8 pesos lang, katulad din po ng mga Batelec, katulad din po ng mga ibang mga electric co-ops na nakakabit sa grid, mga Pampanga, kasi tayo po ay kukuha na ng kuryente sa main grid. At ibibiding din po natin yan, yung kukuha na natin ng supply, at yung pong sinasabi nilang WESM o spot market, yung mga pagkakataong summer, posible din po tayong dumaan dyan sa sinasabing WESM. Pero po, sinisigurado po natin na mas mababa yung kuryente kumpara sa operation po ng mga isla na katulad po ng Marinduque. Opo. GM, pakisagot nga po once and for all, ano po, yung sinasabi ng ating mga kababayan na kesyo nararanasan nila yung manakanaka na mga pagkawala ng supply ng kuryente and yet napakataas daw po ng rate ng kuryente dito sa ating lalawigan. Gaano po yun katotoo, GM, across the Philippines? Ito po ba talaga ang probinsya ng Marinduque ang may pinakamataas na charge pagdating po dyan? Hindi po yan totoo. Kasi po ay, kung kukumputin natin, tinitingnan ko rin po yung bill ng anak ko sa Maynila, mas mataas pa po sa atin ng ilang sentimo, yung bill ng Meralco. May mga part po tayo na medyo mababa, may part na mataas. Kasi po ang Marinduque po ay, eto po kung ang production cost po ng Napocor is 12.5, binibili po natin ang kuryente ng 5.6404. So ibig sabihin po yung difference po noon yun yung sinasubsidy ng government doon sa ating sa ating operasyon. So kung tayo po ay kukonekta na sa grid ay mawawala po na yung subsidy pero mabibili naman po natin ang kuryente ng mas mababa sa Napocor pa. Kasi po ay sa grid, parang ang alam ko po, ang kuryente ay nakakuha nila ng 3 pesos to 5 pesos. Depende po sa nagge-generate ng power. So kung makukuha po natin yon plus yung mga ibang charges, say kung mga 1 peso po halimbawa ang idadagdag natin sa operation say ng NGCP, kung aabot po ng 1 peso, mas mababa pa rin po siya kung ito total natin yung lahat. Ang mahalaga po doon ay wala na pong subsidy na tayo na kahit na po ang gobyerno ay tanggalan ng subsidy kasi yun din po ang alam kong direksyon ng gobyerno na unti-unti ay tumayo dapat tayo sa ating sariling paa, ay mahalaga po na meron tayong stable na power. Na kung kuha po tayo sa grid, sigurado ko po hindi na natin mararanasan yung mga interruption na gawa po ng maliliit na bagay. Kasi po ay pwede na tayong mag-set up ng ating mga breaker o ating mga protection ng mas maganda. And papasok na rin po dito yung SCADA, yung improvement ng ating distribution line, improvement ng ating mga substation, napakarami po. And hindi na rin po malilimitahan yung kuryenteng kakailanganin natin dahil po manggagaling na sa grid. So sa ganun pong pagkakataon siguro, ang ating mahal na gobernador ay pwede na magpapasok ng kahit na anong klase ng negosyo dito po sa Marinduque na tulad din po ng ibang bayan. Mm-hmm. Okay. Bigyan nyo nga po kami ng details na tutugon doon sa pangangailangan ho natin ng kuryente. Ano po yung dating sistema at alokasyon o yung figura noong mga nakalipas ho na mga taon? Okay po.
Ang mga electric cooperatives po ay nagsasubmit ng ating DDP. Inihingan po kami ng projected load in the next 5, 10, 15 hanggang 20 years. So yun po, ang ginagawa po natin dyan ay lahat po ng bayan, probinsya, hinihingan po natin ng mga projected na load na pwedeng pumasok sa Marinduque. So yun pong ating history ay pumapalo po ng 5 to the maximum of 7%. Pero ngayon po, meron tayong nararamdaman na parang 10% na increase. So ibig sabihin po, lumalaki yung pangangailangan ng Marinduque. So yun po ang basihan natin. Kung ang projected load po natin ay 7% ang increase, so yearly po, 7 to 10% na increase yearly. So depende po kung halimbawa po ay pumasok ang maraming businesses dito, kailangan pong malaman agad natin kasi babaguhin po natin yung submitted projection para po mapaghandaan natin kung ano man yung kuryenteng pwedeng kung ano man ang power na kakailanganin ng Marinduque. Kailangan po kasing paghandaan natin. Hindi po yung halimbawa ngayon ay kailangan ko ng magtayo ng isang planta ng sardinas. Mga kailangan po halimbawa ng 1 megawatt. Kailangan po ahead, alam namin yan, at least 6 to 1 year para po paghahandaan natin na hindi ko po naman, kasi po ang kontrata po ng power ay, kailangan yung ikukontratahin natin ay mabibili natin. So hindi po tayong pwedeng kumontrata ng sobrang laki na hindi naman natin magagamit kasi babayaran po natin yon yung kinontrata natin na hindi naman natin magagamit. Kaya napaka-importante po ng magaling na projections. Na kaya po talagang yung mga planners natin at saka planners namin ay imimix po natin siya para talaga pong makapagplano tayo ng napakagandang pangangailangan ng isang probinsya. So yun po. And GM, it is safe to say na noong mga panahon nitong mga kasalukuyang administration, GM Sol, talagang tinugunan naman ni Speaker at nila Governor Ho yung pangangailangan at nagbigay ng mga subsidiya at mga programa para matugunan ho at the same time ma-lessen yung mga nararanasan ho nating mga pagkawala ng supply ng kuryente kasi at the end of the day, lagi pong ang sisi ay laging nasa ating current administration. Oo naman po. Marami naman talaga. Kung matatandaan nyo po, nakapaglagay na tayo ng 2 submarine cable sa ating mga isla sa Santa Cruz. Nandiyan na po yung Polo, Maniwaya, naka-submarine cable na po yan. At yan po ay almost more than 100 million na tinulungan tayo ng ating speaker na na makuha ang budget na yan sa National Electrification Administration through BLEP, Barangay Line Enhancement. At hindi ko lang po nasasabi sa inyo, every time po na may brownout, nandiyan na po si speaker nakatawag na sa akin, nagtatanong ano ang dahilan, ano ang maitutulong ko. Palagi po yan. Actually, nung isang araw lang po yata na nag-brown out. Andiyan na naman si speaker, tumatawag. GM, may balita na naman ako, brown out na naman ang Marinduque. Yes, ginagawa na po natin ng solusyon. Etong po. Pero ang maganda lang po talaga, wala po tayong power deficient. Oversupply po tayo. Meron pa po tayong reserve, kaya po na ibabalik agad natin. Kung may masira po isang makina, papalitan lang po yan. Kung may nalaglag na, may natumba na isang nyug, pag naayos, may ibabalik na rin po agad natin yan. Kung makikita nyo po yung landslide natin mula dito sa Mugpog, papunta sa Santa Cruz, napakarami po. Problema ko rin po kung paano ko ililipat lahat ng poste ko na tinatamaan nung ng ating mga mountains, dun sa ating road widening, napakarami ko pong poste na dapat tanggalin dyan kasi po ay nag-i-erode talaga. So, siguro po matatapos din natin sa dami po ng ating dapat gawain. Tinututukan ko naman po kung ako po ay 24/7 na nakamasid sa ating distribution line, sa ating operation, sa ating mga tumatawag. Ako po mismo ang sumasagot. Lalo't ako ang tinatawagan. Opo. At alam niyo po, para sa ating mga kababayan na I've mentioned, dumalo nga po ako ng post-SONA ng Pangulong Rodrigo Duterte at si Secretary Alfonso Cusi po mismo yung nagbigay po ng update. At kapiling po namin lahat
ng mga media practitioners sa buong rehiyon ng Mimaropa. Ipapalabas po namin ito siguro dito sa telebisyon, yung naging press conference, at alam niyo po mga kababayan, nalaman ko po na mas malala po ang problema ng kuryente sa lalawigan ng Palawan at sa lalawigan po ng Mindoro as compare dito po sa lalawigan ng Marinduque. And that is something na gusto ko pong ipaabot sa inyo mga kababayan, na lawakan po natin ang pangunawa at makipag-coordinate po tayo sa national government, sa pamahalang panlalawigan at sa Marelco, lalo na po kung ang contributing factor ay yung mga nasabit na mga puno, na ang mga sanga ng mga puno at iba pang mga bagay para po mawala ng supply ng kuryente dito sa ating lalawigan. And GM, I understand, ilang beses na rin po kayo na nakakuha ng mga parangal sa national government dahil maayos po yung pamamalakad ninyo dyan sa Marelco. Siguro po ipapagyabang ko na ang Marinduque po ngayon, out of 56 electric cooperatives sa buong Mimaropa, ay sa buong Luzon, 56 cooperatives po sa buong Luzon, 6 na lang po na cooperatives yung naka-maintain ng AAA. At ako po ay lubos na nagpapasalamat, nakasama po tayo doon sa 6 na naka-maintain po ng AAA extra large category ng electric cooperatives. Bagaman po talagang kailangan ko pa pong resolbahin ang lahat ng problema ng Marelco, pero isa po siguro yun na maipapagmalaki kong accomplishment ng Marelco. At yung sinasabi nyo nga po na nagkakaroon ng mas madalas pa o mas malala pang brownout sa mga ibang probinsya, last week lang po, nakareceive po ako ng letter na pinapag-explain ang mga general managers ng mga brownouts. Ang laki pong pasalamat ko na hindi po ako kasama ron. Hindi po kasama ang Marinduque doon sa mga pinapag-explain. Although, talaga pong kailangan ko mag-explain sa ating mga kababayan sa lahat po ng nararanasan nilang brownout. Pero po, napakarami pong faktor na tulad nga ng sinabi ko kanina. Pero sinisigurado ko po sa inyo na sa pakikipagtulungan ko po sa ating provincial government, especially sa ating napakasipag na Governor Presby Velasco, sa ating speaker, ay palagi po kaming nag-uusap paano po natin resolbahin itong problema na to. Kasi po, kanina nga lang po, nagko-compute po ako ng yun lang pong power na nawala due to yung mga binangga po ng mga truck, yung pong, kasi binibil po namin yung mga ganitong pakakataon, ay pinapadalhan po namin ng SOA o Statement of Account yung mga bumabangga sa ating mga poste. Kanina lang po nag-compute ako, nasa 1 million na po mahigit. Isipin nyo yan, napakalaki rin pong bagay sa amin kung mawawalan kami ng ganun kalaking pera na alam naman din po namin na kailangan namin. Especially po ngayon na sana po itong taon na to, wag naman po sana tayong dalawin ng mga kalamidad na tulad ng bagyo. So yun po. Panghuling katanungan na lamang, GM Solano, dahil nakita ko sa isa sa post at pinag-uusapan ito. Ano daw po yung system loss at saan daw po napupunta yan at bakit daw po sila ina-charge ng napakalaking system loss? Paliwanag naman po sa ating mga kababayan. Okay po. Ang system loss po kasi ay maraming pinapanggalingan. Meron po tayong sinasabi na technical and non-technical. Yun pong mga sinasabing nandadaya ng kuryente, yan po ay mga non-technical. Kaya kailangan po na makita natin ang ating mga kababayan o masigurado natin na ang mga kababayan natin hindi nandadaya ng kuryente. Yun pong mga dumi ng ating mga linya, yung mga sinasabi ko nga pong nakasabit sa mga linya natin, yan po ay pinapagkuhanan din ng system loss. Yun pong ating mga transformer, kung ang transformer po ay malalaki tapos ang gamit lang po ng transformer ay maliit, pinapanggalingan din po yan ng system loss. So yung pong mga mahahabang linya natin na pinarating natin ang kuryente sa mga kabundok-bundukan ay ano din po yan, ay nagkukos din po ng system loss. Ang national government po ay may cap na kailangan po ang system loss ay hanggang dun ka lang para yun lang po ang pwede nating i-charge. So ang system loss po na ina-allowed ng gobyerno ayon sa Energy Regulatory Commission is 12%. So pag lumampas na po ang isang electric cooperative sa 12% na system loss, ayun po ay loss na ng electric cooperatives. Tulad po nang dumating ako sa Marelco, ang system loss po ng Marinduque is 18%.
So kung ang ita-charge ko lang po sa mga tao is 12%, yun lang po ang pwedeng ma-recover, allowed by law, yung 6% po ay nawala. So kung ang 1% po na katulad ng Marinduque ay 400,000 ang halaga ng 1% ng system loss, 6 times 4 is 2.4 million monthly. So yun po ay perang itinapo na. So maipapagmalaki ko po ngayon na ang system loss po ng Marinduque, ng Marelco is 9 hanggang 10%. Ibig pong sabihin kung ano po yung actual, yun lang po ang pwede kong i-charge sa mga tao, yung 9%. And kaya po bumababa ang rates natin. At kung makikita nyo rin po, lahat po ng linya natin ay may nakakabit na mga ibang wires, lahat po yun ay nag-rental sa atin. At yung mga rentals po na yan ay binabalik din natin sa ating mga member consumer owners through rate reduction. So, ganun po, kung maipapagmalaki na kahit paano, efficient po ang operation ng Marelco kasi hindi po kami sumosobra sa national cap na dinidictate po or nire-regulate po ng ating Energy Regulatory Commission. Okay. Thank you so much po, GM Sol. Nako, napakarami po namin natutunan at the same time. Marami pa rin po mga katanungan ng ating mga kababayan, specifically yung mga technical terms na ginagamit nyo po kapag kayo po ay nag-post ng announcement sa inyo pong official Facebook page na aniya ay hindi naintindihan ng ating mga kababayan. Hayaan nyo po mga kababayan at iimbitahan po natin si GM Sol sa ating programang Kapihan sa Philippine Information Agency para direkta po nating tanungin yun doon dahil limitado po ang oras natin sa programa pong ito. GM, kanina po yung nabanggit ni Governor na kung halimbawa po yung mga barangay captain meron pong naranasan na pagkawala ng supply ng kuryente sa kanilang mga barangay, dapat ay makipag-coordinate po agad sa inyo. Meron po ba kayong hotline number o mga customer service representative na pwedeng tawagan para naman po agad na maipaabot po sa inyo yung problema o yung pagkawala ng supply ng kuryente sa isang specific na lugar? Yes po. Sa atin pong Facebook ng Marelco, nandun po ang ating mga hotlines, sa ating problema. Para pong inaano din po yan sa atin yata ng Globe and Smart na na may logo sila, ilagay namin yung hotline ng Marelco. So baka po pumasok kami sa ganong sitwasyon na lahat po ng poste, lalagyan na po natin ang hotlines para po maiparating agad sa atin ang problema ng ating mga MCO. And maraming salamat sa ating mahal na gobernador na napakasipag. Alas 7 na nandito pa sa ating ganun din po kay speaker na palagi pong tumatawag sa akin basta may problema ang Marelco. Maraming salamat po sa inyong programa, sir. Maraming salamat, General Manager ng Marelco, Engineer Gaudencio M. Sol. Governor, may isang pinadalang mensahe po dito, yung ating kababayan, Noel Medalion Mayana. Governor, maliban po sa kuryente at tubig na malaking problema natin dito sa Marinduque, yung tungkol po sa tubig, yan po yung sinagot na ating gobernador dahil meron na po tayong nakatakdang programa para dyan. Governor, baka pwede rin pong isama na maayos ang ospital para naman po hindi na po natin inaproblema yung mga nagkakasakit dahil inadala pa daw po sa kabila. Siguro, Governor, pag-uusapan na lamang po natin yan sa mga susunod po natin na programa. Pero baka meron po kayong nais ipaabot. Alam niyo na po mga kababayan, basta po problema ng ating lalawigan ay talagang hinahanapan po natin ng magandang solusyon. Kasama po dyan si Speaker Lord Alan Velasco. Nabanggit po natin lahat yan. Ilaw, tubig, infrastruktura, trabaho, at yung pati internet, At yung sa hospital po ay ating pong pag-uusapang mabuti yan. At yan naman po ay hindi kami tumitigil hanggat hindi po lahat ng mga bagay nito at mga suliranin ay mabibigyan ng magandang solusyon para po tayo ay umunlad na po dito sa lalawigan ng ating mahal na lalawigang Marinduque. Maraming salamat po at manood po ulit kayo sa susunod na ating episode. Governor, last na po talaga ito dahil naglabas po ng classification si Presidente Duterte hinggil po doon sa mga sasailalim sa GCQ, mga restricted na mga probinsya. Ano po ang sitwasyon pala natin dito sa ating lalawigan? Nakatakda po ba na magkaroon ng panibagong executive order dahil nalalapit na po ang pagtatapos ng buwan ng Hulyo?
Opo, katunayan nga po ay medyo tumataas pa rin po ang ating mga infected persons at nakikita po natin ay malamang may variant na po namang umiikot, hindi pa naman po siguro Delta, ano po. Pero nag-usap po kanina tayo, kasama po yung ating mga Provincial Health Office Chief, si Dr. Jerry Caballes, mga MHO, si Dr. Rachel Garcia ng DOH, at maglalabas po tayo ng bagong executive order at yun na nga po ay doon nakalagay yung mga hakbang para po mapigilan na itong medyo nakikitang pagtaas. At nakita naman po natin sa lahat ng parties ng bansa ay nagkakaroon po ng pagtaas. So atin pong habilin sa ating mga kababayan, sundin yung ating minimum health protocols, mag-ingat po, i-consider nyo lahat ng kausap nyo ay carrier o positive at mahahawa kayo. At yung WOWs po nandyan, wear your face mask and shield, observe physical distancing, wash your hands regularly, at saka symptoms reporting, mag-report po ng symptoms. Yun lang po, at tatapusin na po natin itong laban ng COVID. Hindi po tayo aasenso hanggat hindi po natin natatalo ito, mga kababayan. Ingat po kayo. God bless. Maraming salamat po, Governor Presbitero Velasco Jr. at kay Speaker Lord Alan Velasco. True na po yung sinabi ni GM Sol, saan ka po makakakita ng gobernador na miski alas 8 na po ng gabi ay nakikipag-usap pa rin po sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng platform na ito. At mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating programang Press Be With Love. Antabayanan po ang susunod na episode ng ating programa sa darating na Huwebes. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga nakasama live dito po sa ating studio. Nandyan po, nakasuporta din ang ating mahal na bukal, Lynn Angeles, na patuloy pong nagbibigay at naghahatid serbisyo sa ating mga kababayan. Governor, birthday po nung aming director ng social media ng Marinduque News, si Mark Cesar Ola, gusto daw pong magpabati sa inyo. Happy birthday po. All the best to you, Mark Cesar Ola, Director Multimedia and Production. At God bless you always. At congratulations on the efficient management ng ating Lucky 7 Channel 3. Buhay po kayo. Thank you so much, Governor. At again, magkarinigan po tayo mga kababayan sa kapares na oras at himpilan. Mabuhay ang Marinduqueño saan mang panig ng mundo. Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwa. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon, kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you.